10 mga sinaunang hayop na buhay pa rin hanggang ngayon. Sa kabila ng paglipas ng milyon-milyong taon at sunod-sunod na malawakang pagkawala ng mga species, ay may ilan sa mga ito ang tila nakaligtas sa paglipas ng panahon. Ang mga living fossils na ito ay nagbibigay sa atin ng direktang koneksyon sa sinaunang mundo na parang mga buhay na saksi sa kasaysayan ng ating planeta. Sino-sino kaya sila? Kung kaya't sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga prehistoric animals na buhay pa rin hanggang ngayon. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1, horseshoe crab. Ang horseshoe crab ay isang hayop na nabuhay na ng mahigit 445 million years. Mas matagal pa kaysa sa mga dinosaur. Ang tawag sa kanya ay crab pero hindi siya tunay na alimango. Mas malapit siyang kamag-anak ng mga gagamba at scorpion. Meron siyang matigas na shell na parang helmet at isang mahabang buntot. Mukha itong matulis pero hindi ito ginagamit pang atake. Ang buntot na ito ay tumutulong lang sa pagbalik sa tamang posisyon kapag natumba. May 4 na klase ng horseshoe crab na nabubuhay ngayon. Ang isang klase, ang Limulus polyphemus, ay makikita sa North America, lalo na sa baybayin ng Maine hanggang Gulf of Mexico. Ang iba pang 3 klase ay matatagpuan naman sa Southeast Asia, tulad ng sa Thailand, Malaysia at Pilipinas. Ang katawan ng horseshoe crab ay may 3 bahagi, ang ulo o prosoma, ang katawan o opistosoma, at ang buntot na tinatawag namang telson. Mayroon itong 10 mata na nakakalat sa iba't ibang parte ng katawan. 2 rito ang ginagamit sa paningin, habang ang iba ay tumutulong sa paggalaw at paghahanap ng pagkain. Kapag panahon ng pangingitlog, ang babaeng horseshoe crab ay naglalagay ng mahigit 4,000 na itlog sa isang pugad. Maaari siyang gumawa ng hanggang 20 na pugad bawat taon. Napakahalaga ng mga itlog na ito sa mga ibon tulad ng red knot na kumakain ng mga ito bago sila lumipad ng malalayong distansya. Bukod dito, ang dugo naman ng horseshoe crab ay kulay blue dahil sa kemikal na hemocyanin na may copper. Ginagamit ito sa medisina dahil may espesyal itong sangkap na kayang matukoy kung may bakterya sa mga bakuna at medisina. Dahil dito ay napakahalaga ng horseshoe crab sa medical industry. Bagamat matagal nang nabubuhay ang horseshoe crab, ay unti-unti itong nababawasan dahil sa polusyon, pagkawala ng tirahan at labis na panghuhuli. Dahil dito ay may mga batas at programa para protektahan sila, tulad ng limitadong pangingisda at mga lugar na nagpaparami sa kanila. Number 2, coelacanth. Ang coelacanth ay isang sinaunang isda na nabuhay na mahigit 410 million years na ang nakalipas. Matagal nang inakala ng mga sayantipiko na ito ay wala na sa mundo at kasabay ng mga dinosaur na naglaho, 66 million years na ang nakalipas. Pero noong 1938 ay isang buhay na coelacanth ang natagpuan sa South Africa, kaya nagulat ang mga eksperto. Isa itong halimbawa ng hayop na akala ng lahat ay patay na, pero buhay pa pala. Maliban dito, may 2 uri ng coelacanth na kilala ngayon. Ang West Indian Ocean coelacanth o Latimeria chalumnae ay makikita sa Comoro Islands sa South Africa, habang ang Indonesian coelacanth naman o Latimeria menadoensis ay natagpuan noong 1999 sa Indonesia. Hindi ito madaling makita dahil naninirahan ito sa malalim na bahagi ng dagat. Kaugnay pa nito, ang itsura ng coelacanth ay kakaiba. Ang katawan nito ay may makapal at matigas na kaliskis na nagsisilbing proteksyon. Mayroon itong 8 palikpik, 2 sa likod, 2 sa harapan, 2 sa ilalim, 1 sa puwitan, at isang buntot na may 3 bahagi. Ang laki nito ay umaabot sa 2 meters ang haba at may bigat na 90 kilograms. Malaki rin ang mata nito kaya kaya nitong makakita kahit sa madilim na bahagi ng dagat. Dagdag pa rito, ang coelacanth ay nakamulat sa gabi para maghanap ng pagkain. Kumakain ito ng maliliit na isda at iba pang hayop sa dagat. Sa umaga naman ay pumapasok ito sa mga kuweba sa ilalim ng tubig upang magpahinga at magtago mula sa malalaking isda tulad ng shark. Ang paraan ng paglangoy nito ay kakaiba na parang lumulutang at kumakampay na parang ibon. Sa pagpaparami naman, ang coelacanth ay hindi nangingitlog sa labas tulad ng ibang isda. Ang mga itlog nito ay napipisa sa loob ng katawan ng ina at ang mga anak ay ipinapanganak ng buhay. Ang pagbubuntis ng coelacanth ay napakatagal na umaabot ng 5 taon bago ipanganak ang mga anak. Ang mga bagong silang na coelacanth ay may malalaking mata at may dalang yolk sac na nagsisilbing pagkain habang lumalaki. Dahil napakabihira ng coelacanth, ito ay itinuturing na endangered.
Ipinagbabawal ang paghuli at pagbebenta nito para maprotektahan ang kanilang bilang. Number 3. Nautilus. Ang Nautilus ay isang napakatandang hayop na nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Tinatawag itong living fossil dahil halos hindi nagbago ang anyo nito sa loob ng 500 million years. Kabilang ito sa pamilya ng mga squid at octopus, pero ang pinakaiba nito ay ang matigas at bilog na shell. Ang shell ng Nautilus ay may maraming silid sa loob. Ginagamit nito ang mga silid na ito para lumutang sa tubig. Kapag lumalaki ang Nautilus, ay gumagawa ito ng bagong silid at lumilipat dito. Ang mga lumang silid ay napupuno ng gas kaya kaya nitong lumutang at lumubog sa tubig ng madali. Samantala, makikita naman ang Nautilus sa Indian Ocean at sa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean. Noon ay napakaraming klase ng Nautilus pero ngayon kakaunti na lang ang natitira. Ilan sa mga natitirang uri nito ay ang Nautilus pompilius na pinakakilala at ang Nautilus belawensis na matatagpuan sa Palau. May 90 tentacles ang Nautilus pero hindi ito gaya ng sa pusit dahil wala itong suction cups. Ginagamit nito ang mga tentacles para mahuli ang maliliit na isda at iba pang hayop sa dagat. Mahina ang paningin ng Nautilus kaya ginagamit nito ang pangamoy para maghanap ng pagkain sa madilim na tubig. Ngunit sa ngayon ay unti-unting nauubos ang mga Nautilus dahil sa sobrang pangingisda. Maraming tao ang humuhuli ng Nautilus dahil maganda ang kanilang shell at ginagamit ito sa paggawa ng alahas at decorations. Dahil dito ay may mga grupo na nagtatrabaho para maprotektahan ang mga natitirang Nautilus at mapanatili silang buhay sa karagatan. Ang Nautilus ay isang mahalagang bahagi ng ating mundo. Isa itong patunay na may mga hayop na kayang mabuhay sa loob ng milyon-milyong taon. Kailangan natin silang ingatan at protektahan para makita pa sila ng mga susunod na henerasyon. Number 4. Frilled shark. Ang frilled shark o Chlamydoselacus anguineus ay isang sinaunang uri ng shark na halos hindi nagbago sa loob ng milyon-milyong taon. Ang katawan nito ay mahaba at payat parang ahas at umaabot ng 2 meters ang haba. Ang kulay nito ay dark brown o kulay gray. Tinawag itong frilled shark dahil sa 6 na pares ng hasang nito na parang may palawit sa leeg. Karaniwan itong nakatira sa malalim na bahagi ng dagat lalo na sa Atlantic at Pacific Ocean. Madalas itong makita sa lalim na 120 hanggang 1,280 meters pero may ilan ding nakikitang umaabot sa 1,570 meters sa ilalim ng tubig. Sa Japan ay may mga frilled shark din na nakikita sa lalim na 50 hanggang 200 meters. Dahil sa tindi ng lalim na tinutuluyan nito ay bihira itong makita ng mga tao. Samantala, ang ulo naman ng frilled shark ay patag at malapad, may maikling nguso at may malaking bibig sa dulo. Malalaki rin ang bilugang mata nito. Ang mga palikpik sa likod nito ay maliit pero mas malaki ang mga palikpik sa ilalim ng katawan. Isa itong mabangis na mandaragit. Ang paborito nitong kainin ay mga pusit pero kumakain din ito ng iba pang isda at maliliit na shark. Mayroon itong mahigit 300 na matutulis na ngipin na may tig-3 dulo bawat isa. Dahil dito kaya nitong lumamon ng buo ng malalambot na hayop sa dagat. Ang paraan ng paglangoy nito ay kakaiba dahil gumagalaw ito na parang ahas habang lumulutang sa tubig. Sa pagpaparami naman, ang frilled shark ay ovoviviparous. Ibig sabihin nabubuo ang mga itlog sa loob ng katawan ng ina at iniluluwal ng buhay ang mga anak. Wala itong tiyak na panahon ng panganganak at ang pagbubuntis nito ay maaaring umabot ng 3.5 years. Isa sa pinakamatagal na pagbubuntis sa lahat ng hayop. Kada panganganak ay maaari itong magkaroon ng 2 hanggang 15 na anak. Bagamat bihira itong makita, ay may mga nahuhuling frilled shark sa lambat ng mga mangingisda. Dahil sa mabagal nitong pagpaparami at kakaunting bilang ay maaaring bumaba ang populasyon nito kung patuloy itong mahuhuli. Sa kabila ng kakaibang hitsura nito, ang frilled shark ay mahalaga sa pag-aaral ng sinaunang panahon at sa evolution ng mga shark. Number 5. Jellyfish. Ang dikya o jellyfish ay isa sa mga pinakamatandang hayop sa mundo na nabubuhay na ng mahigit 500 million years, mas matagal pa kaysa sa mga dinosaur. Dahil halos tubig ang kanilang katawan, ay bihira ang mga fossil na natagpuan, ngunit may ilang ebidensya na nagpapakita ng kanilang presensya noong sinaunang panahon. Kasama ang jellyfish sa grupong Cnidaria, kung saan kabilang din ang mga corals at sea anemones. Wala silang puso, utak o buto, ngunit may espesyal na mga cells na tinatawag na kinidocytes na ginagamit nila para manghuli ng pagkain at ipagtanggol ang kanilang sarili. Samantala, may 2 namang yugto ang buhay ng jellyfish.
ang polyp na nakakapit sa bato o ilalim ng dagat at ang medusa na lumulutang sa tubig at siyang karaniwang anyo na nakikita natin. Ang ilang uri ng jellyfish tulad ng Turritopsis dohrnii ay may kakayahang bumalik mula sa pagiging medusa patungo sa polyp, kaya tinatawag silang immortal jellyfish o jellyfish na hindi namamatay. Matatagpuan ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng dagat, mula sa mababaw na tubig hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Kaya nilang mabuhay sa iba't ibang temperature at kondisyon ng tubig, kung kaya't patuloy silang nabubuhay sa loob ng milyon-milyong taon. Iba-iba din ang laki ng mga ito. May maliliit na kasing laki ng piso, ngunit may malalaki rin tulad ng lion's mane jellyfish na umaabot sa 2.5 meters ang lapad at may tentacles na umaabot ng 37 meters ang haba. Kahit simple ang kanilang katawan, ay mahalaga ang papel nila sa ecosystem ng dagat bilang pagkain ng mga turtles at ilang uri ng isda. Ang ilang jellyfish ay may kamandag na maaaring makasakit o makamatay sa tao. Halimbawa, ang box jellyfish ay kilala bilang isa sa mga pinakamakamandag na hayop sa dagat. Ang kanilang kamandag ay maaaring magdulot ng matinding sakit at sa ilang kaso naman ay kamatayan. Mahalaga ang pag-iingat kapag nasa lugar na may mga ganitong uri ng jellyfish. Ngunit sa kabila ng kanilang simpleng istruktura ay pinag-aaralan pa rin ng mga sayantipiko ang mga jellyfish upang maunawaan kung paano sila nabubuhay ng matagal at kung paano sila umaangkop sa iba't ibang kondisyon ng dagat. Number 6. Goblin Shark. Ang Goblin Shark ay isang bihirang uri ng pating na naninirahan sa malalim na bahagi ng karagatan. Dahil sa kakaibang itsura nito ay madali itong makilala. Mayroon itong mahaba, patag ng nguso at panga na kayang umusli ng husto upang makuha ang biktima. Ang balat nito ay kulay rose o gray at may mga palikpik na blue ang gilid. Ang mga ngipin nito ay mahahaba at matutulis na parang mga kuko. Karaniwang umaabot ang haba ng Goblin Shark sa pagitan ng 3 hanggang 4 meters kapag ganap na ang paglaki, ngunit may mga reports na nagsasabi na maaaring mayroon pang mas malaki dito. Halimbawa, noong 2000 ay may nahuling Goblin Shark na tinatayang may habang 6 meters. Samantala, matatagpuan ang mga Goblin Shark sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Atlantic, Pacific at Indian Ocean. Sila ay naninirahan sa malalim na bahagi ng dagat, karaniwan sa mga continental slope, submarine canyon at seamount sa lalim na higit sa 100 meters, kung saan ang mga matatanda ay mas matatagpuan sa mas malalim na bahagi kaysa sa mga kabataan. Gayun din naman, ang katawan ng Goblin Shark ay malambot at may maliliit na palikpik na nagpapahiwatig na ito ay mabagal kumilos. Ang kanilang mahabang nguso ay may mga espesyal na organs na tinatawag na ampullae of Lorenzini, na tumutulong sa kanila na maramdaman ang mahihinang electric field na nililikha ng ibang isda na mahalaga din sa paghahanap ng pagkain sa madilim na kapaligiran. Ngunit sa kabila ng kanilang kakaibang anyo, ang Goblin Shark ay hindi itinuturing na banta sa mga tao dahil sa kanilang malalim na tirahan at bihirang pakikipag-ugnayan sa atin. Wala ring commercial fishing para sa kanila at madalas silang nahuhuli ng hindi sinasadya. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, ang Goblin Shark ay itinuturing na species of least concern dahil sa kanilang malawak na distribusyon at mababang insidente ng pagkakahuli. Number 7. Sturgeon. Ang sturgeon ay isang uri ng isda na nabuhay na sa mundo mahigit 100 million years na ang nakalipas. Dahil dito ay tinatawag silang living fossils dahil halos hindi nagbago ang kanilang itsura mula pa noong sinaunang panahon. Kahit na nabuhay sila kasabay ng mga dinosaur, hanggang ngayon ay makikita pa rin sila sa mga ilog at dagat ng North America, Europe at Asia. Samantala, ang katawan ng sturgeon ay mahaba at matigas dahil natatakpan ito ng matitigas na buto sa halip na kaliskis. Meron silang mahabang nguso at maliit na bibig sa ilalim nito. Wala rin silang ngipin, kaya ang pagkain nila ay sinusupsop lang nila mula sa ilalim ng tubig. Meron din silang barbel o maliliit na parang buhok sa ilalim ng kanilang bibig na tumutulong sa kanila upang mahanap ang pagkain tulad ng hipon, maliliit na isda at mollusk. Sa katunayan, ang sturgeon ay kilala rin sa pagiging malaki. Ang ilan sa kanila ay lumalaki ng 14 feet at maaaring tumimbang ng higit sa 1,500 pounds. Isa sa pinakamalaking uri ay ang white sturgeon na makikita sa Canada at United States. Kaugnay pa nito, isa sa pinakakahanga-hangang katangian ng sturgeon ay ang kanilang mahabang buhay. May mga isda na umaabot ng mahigit 80 years bago mamatay, pero mabagal silang dumami. Ang babaeng sturgeon ay maaaring manganak o mangitlog sa edad na 15
at hindi pa taon-taon. Sa pagitan ng kanilang panganganak ay may mga ilang taon munang lilipas bago sila muling manganak. Dahil dito kapag nabawasan ang kanilang bilang ay matagal bago sila muling dumami. Sa ngayon ay halos lahat ng uri ng sturgeon ay nanganganib ng mawala. Sa 27 na uri ng isdang ito ay 26 ang nasa panganib na maubos. Isa sa mga dahilan nito ay ang sobrang pangingisda. Ang mga tao ay nanghuhuli ng sturgeon hindi para sa karne nito, kundi para sa kanilang itlog o caviar. Ang caviar ay isang sobrang mahal na pagkain, kaya maraming mangingisda ang nanghuhuli ng sturgeon nang walang pahintulot. Bukod sa pangingisda ay nasisira rin ang kanilang tirahan dahil sa mga dam na itinayo sa mga ilog. Dahil dito ay hindi na sila madaling makapunta sa mga lugar kung saan sila nangingitlog. Kapag hindi sila nakapangitlog ay mas lalong bumababa ang kanilang bilang. Sa kabila nito, ang sturgeon ay hindi madaling bilhin sa pamilihan. Sa ibang bansa, ang presyo ng isang buhay na sturgeon ay maaring umabot ng 5,000 hanggang 25,000 pesos depende sa laki at uri. Number 8. Tuatara. Ang tuatara ay isang kakaibang reptiles na makikita lang sa New Zealand. Kahit parang butiki ang itsura nito, ay hindi ito kasali sa pamilya ng mga butiki. Ang tuatara ay isa sa pinakamatandang hayop sa mundo. Dahil nabuhay na ang mga ninuno nito mahigit 200 million years na ang nakalipas noong panahon ng mga dinosaur. Ang pangalan nitong tuatara ay galing sa wikang Maori na ang ibig sabihin ay may tinik sa likod. Ito ay dahil may maliliit itong tinik sa likuran, lalo na sa mga lalaki. Ang mga lalaking tuatara ay lumalaki hanggang 80 centimeters at maaaring umabot sa 1.5 kilograms ang bigat. Ang mga babae naman ay mas maliit at 45 centimeters lang ang haba at 0.5 kilograms ang timbang. Ang kulay nila ay green o kayumanggi, kaya madali silang magtago sa paligid. Ang mga lalaking tuatara ay may matutulis at mahahabang tinik sa likod na ginagamit nila kapag gusto nilang humarap sa ibang lalaki o mangakit ng babae. Samantala, isa sa pinakakakaibang katangian ng tuatara ay ang tinatawag na ikatlong mata. Ito ay isang maliit na mata sa tuktok ng kanilang ulo. Meron itong lens, retina at ugat na nakakaramdam ng liwanag. Pero habang tumatanda ang tuatara ay natatakpan ito ng balat at hindi na nagagamit. Iniisip ng mga eksperto na tumutulong ito sa pagtukoy ng oras o pagbabago ng panahon. Gayun din naman, ang tuatara ay aktibo sa gabi pero mahilig ding magpainit sa araw. Mahilig itong kumain ng insekto tulad ng gagamba, bulate at kulisap. Minsan ay kumakain din ito ng maliliit na butiki at itlog ng mga ibon. Sa ibang pagkakataon ay kinakain pa ng mga matanda ang kanilang mga sariling anak. Dahil dito, ang mga batang tuatara ay aktibo sa umaga upang hindi sila mapansin ng mas matatandang tuatara. Kaugnay pa nito, ang mga lalaking tuatara ay maaaring magparami taon-taon. Pero ang mga babae ay nangingitlog lang bawat 2 hanggang 5 taon. Ang mga babae ay naglalagay ng 1 hanggang 19 na itlog sa isang hukay sa lupa. Napakatagal bago mapisa ang itlog dahil umaabot ng 12 hanggang 15 months. At kapag napisa na ang itlog, ang mga batang tuatara ay kailangang mabuhay mag-isa. Dahil hindi sila inaalagaan ng kanilang ina noon, ay maraming tuatara sa buong New Zealand pero ngayon ay makikita na lang sila sa 32 na maliliit na isla na ligtas mula sa mga mandaragit. Number 9. Horseshoe shrimp. Ang horseshoe shrimp o Triops cancreniformis ay isa sa pinakamatandang hayop na nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Ayon sa mga eksperto, nasa 220 million years na silang nabubuhay sa mundo. Ibig sabihin, buhay na sila bago pa dumating ang mga dinosaur. Ang itsura nila ay halos hindi nagbago mula noon, kaya tinatawag silang buhay na fossil dahil parang hindi sila naapektuhan ng pagbabago ng panahon. Kaugnay nito, ang horseshoe shrimp ay may matigas na shell na parang kutsara ang hugis at tinatawag itong carapace. Ang laki nila ay umaabot ng 11 centimeters at hindi pa kasama ang kanilang buntot. Mayroon silang 3 mata, 2 ang malalaki at may isang maliit sa gitna ng ulo. Dahil dito ay kaya nilang makita ng malinaw ang paligid. Makikita sila sa mababaw na tubig tulad ng mga lawa at maliliit na pond na natutuyo kapag mainit ang panahon. Kapag natuyo ang tubig ay namamatay ang mga matatandang horseshoe shrimp, pero ang kanilang mga itlog ay nananatili sa lupa at maaring manatiling buhay ng hanggang 27 years. Kapag bumagsak ang ulan at muling nabasa ang lupa ay napipisa ang mga itlog at nagsisimula ulit ang kanilang buhay. Gayun din naman, ang horseshoe shrimp ay kumakain ng kahit ano. Mahilig silang kumain ng lumot, maliliit na insekto at dumi sa ilalim ng tubig.
Dahil mabilis silang lumaki, ay kailangan din nilang kumain ng marami. Mula sa pagiging itlog ay nagiging adult sila sa loob lang ng 2 hanggang 3 linggo. Kailangan din nilang magmadali sa paglaki at panganganak bago matuyo muli ang kanilang tirahan. Matatagpuan sila sa New Zealand, Tasmania, Australia at United Kingdom. Sa UK ay may natitirang 2 grupo ng horseshoe shrimp, isa sa New Forest sa Hampshire at isa sa Solway Firth. Dahil kakaunti na lang sila ay itinuturing silang nanganganib o endangered, kaya may batas na nagpoprotekta sa kanila. Sa kabila nito, ang horseshoe shrimp ay hindi karaniwang ibinebenta dahil sila ay bihira at protektado. Pero may iba pang kaparehong uri, tulad ng Triops longicaudatus na ibinebenta bilang alagang hayop o educational kit. Ang mga kit na ito ay may pinatuyong itlog na nabubuhay kapag nilagay sa tubig. Number 10, hagfish. Ang hagfish ay isa sa mga pinakasinaunang hayop sa mundo. Nabuhay na sila mahigit 300 million years na ang nakalipas bago pa dumating ang mga dinosaur. Dahil dito ay tinatawag silang living fossil dahil hindi sila nagbago ng itsura sa napakahabang panahon. Hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin sila sa ilalim ng dagat. Samantala, ang hagfish ay mahaba at madulas na parang water snake. Madalas silang mapagkamalang eel pero hindi sila eel. Wala rin silang panga, kaliskis at tunay na mata. Sa halip ay mayroon silang maliliit na butas sa ulo na ginagamit nila sa paggalaw at paghahanap ng pagkain. At kahit may bungo sila ay wala silang buto sa likod o gulugod. Ang meron lang sila ay malambot na laman na nagsisilbing suporta sa katawan nila. Dahil dito ay napaka-flexible nila at kayang dumulas sa masisikip na butas. Dagdag pa rito, isa sa pinakakakaibang kakayahan ng hagfish ay ang paggawa ng napakaraming malagkit na slime. Kapag may gustong kumain sa kanila, ay bigla silang maglalabas ng slime mula sa katawan nila. Ang slime ay sobrang dulas at makapal, kaya nahihirapan ang mga mandaragit na kainin sila. Ang mas malala pa, ang slime na ito ay pwedeng bumara sa lalamunan at hasang ng kalaban nila. Kaya minsan ay namamatay ang mga ito dahil hindi na makahinga. Sa katunayan, ang hagfish ay hindi nangangaso ng pagkain. Sa halip sila ay scavenger, ibig sabihin ay kinakain nila ang mga patay na hayop sa ilalim ng dagat. Kapag may patay na isda o malalaking lamang dagat sa ocean floor, ay lalapit sila at sisimulang butasin ito gamit ang matutulis nilang ngipin. Sa kabila nito, ang hagfish ay matatagpuan sa malalalim na bahagi ng dagat lalo na sa Pacific Ocean at Atlantic Ocean. Karaniwan silang naninirahan sa madilim at malamig na bahagi ng dagat kung saan mas kaunti ang panganib mula sa ibang hayop. Nakatira sila sa ilalim ng buhangin o putik kaya bihira silang makita.